Maraming kababalaghan ang bumabalot sa bundok ng Banahaw. Kwento ng himala at mga alamat na nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Para sa ilan, ito'y sagradong lugar ng panalangin at debosyon. Para sa iba naman, tahanan ng mga espiritu, engkanto at mahiwagang nilalang. It's 12:37. Simula na ng aming akyat papunta sa Mount Banahaw. Madaling araw kaming nagsimula. Panahon na ng tag-araw. Dama sa ibaba ng bundok ang maalinsangang panahon. Mga huni ng insekto ang sumalubong sa amin sa paanan ng bundok. Medyo maaga pa. Puro huni lang ng insekto. Naririnig namin. Ang Mount Banahaw ay hindi lamang ordinaryong bundok. Isa itong bulkan. Mataba ang lupa sa ibaba nito. Malalawak ang taniman ng mga gulay. So it's 1:06. Magpapahinga muna kami. So yan sa itaas, yan yung taniman ng sayote. Tama guys, yung desisyon nyo kung magdala ng tubig kasi walang tubig ko. Sumisipol yung mga ibon. Protected area ang bundok ng Banahaw. Kaya kahit madilim ay kapansin-pansin pa rin ang matatandang puno at makapal na kagubatan. At sa dami ng kwento na aking naririnig patungkol sa bundok, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting kaba kapag napapalayo sa aking mga kasama. So it's 2:48. Malapit na kaming maka3 kilometro. Medyo malamig yung trail dito. Paakyat sa Mount Banahaw. So yan, tanaw ang city lights ng San Pablo City, Laguna. So yan, 3:28. Kalahating kilometro pa lang kami. Nasa kalahating na tayo, no? Paakyat. So approximately mga lagpas 6 na kilometro pala to paakyat. Siguro mga 7 yung max. So pahinga lang kami. So ito na yung isa sa mga location dito sa Mount Banahaw na dinadayo ng mga nagpipilgrimage. So ito yung cross. Pagdating namin sa isang maliit na dambana, nagtulos muna kami ng kandila at nag-alay ng panalangin. Mula sa bahaging ito ay nagbago na rin ang klima ng bundok. Malamig na hangin at mababang temperatura. Indikasyon na mataas na ang aming naaakyat. So it's 5:26. Nakakalagpas 4.5 kilometro na kami. And mga 20 minutes makakarating na kami sa summit.
So estimated mga lagpas 5 kilometro lang pala ang summit ng Mount Banahaw. So target namin na abutan ang sunrise sa itaas. Ang ganda ng huni ng mga ibon dito. Napakaganda ng mga puno dito. Ayan. Mossy forest. At ang lalaki ng mga puno dito. Itong Mount Banahaw ay isang protected area. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang kapal pa ng vegetation dito. At pinagpabawal syempre ang pagputol ng mga puno. Kaya ayan, ang lalaki ng mga puno dito. Okay, so 6:03. Kanina pa kayong umakyat. Pero puro assault. Ito pa. Summit ng Mount Banahaw. Grabe. Sobrang kapal na ng mga halaman sa summit. Okay, so ito na yung parte ng bundok Banahaw na nasunog. So ito yung bushfire. Malapit lang sa summit. Itong tinamaan ng bushfire. Yan. Kitang kita pa. Finally, ito na isa sa mga summit ng Mount Banahaw. So ayan, hinabutan namin ang sunrise. So ito yung isang peak. Pero delikado yung pagkakit dyan. Diyan sa bato. Ang ano. Kaya hindi na kami akit dyan sa isang peak ng Mount Banahaw. Paganda ng view. Ito So, ngayon, maganda rin. Iba yung ano niya, labor niya ngayon. nasa lagpasin 5 kilometro lang ang Mount Banahaw pero ang dami niyang assault. Hindi pa kita makiling sa ang kalisuan. Pero tanaw na ang Devil's Mountain. Yan siya. So nandito tayo sa harapan ng kaldera ng Mount Banahaw. So currently is itong dormant volcano. Pero ang last eruption niya is early 1900. Sumabog din siya noong 1800 isang beses. At 2 beses sumabog noong 1700. Sobrang nakakalula, sobrang nakakatakot. So itong kaldera, nasabing nabuo ito nung huling sumabog ito noong 1700. And sabi ng mga eksperto, may crater lake dati dito sa taas ng Mount Banahaw. Pero dahil sa eruption, buo yung lupa. Natuyo ang lawak. Grabe, napakalalim ng bangin dito. Sobrang nakakalula. Ayan siya, oh. Napakaganda. Napakaganda ng Banahaw. Ang Mount Banahaw ay may taas na mahigit 2,000 metro. Ito ang pinakamataas sa probinsya ng Quezon at gayon din sa buong rehiyon ng Calabarzon. Tinaguriang banal na bundok. Sa likuran ng Banahaw ay nakakubli ang mas mababang bundok, ang San Cristobal na binansagan naman na Devil's Mountain. Ang Banahaw ay hindi lamang bundok, isa itong buhay na alamat na patuloy na humuhubog sa pananampalataya, kultura at imahinasyon ng mga Pilipino. Ako po si Mond. Hanggang sa susunod na akyat,
Maraming salamat.